Open your Bibles to Romans chapter 3, verses 21 to 26. But now the righteousness of God without the law or apart from the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Mga kapatid, narito po ang mga banal at hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoong Diyos. Solus Christus. Sa umagang ito, mga kapatid, ay muli nating binabalikan ang nasimulan na nating series ng pag-aaral tungkol sa mga kilala na 5 Latin phrases or slogan. Muli, sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Ang mga ito po ay masasabi nating shorthand version ng itinuturing po nating mga haligi ng ating pananampalataya. Gaya na po ng nasabi natin noong nakaraan, tayo po ay sumasang-ayon sa ipinaglaban ng mga leader ng 16th century Protestant Reformation gaya ni Martin Luther at ng marami pang iba pagdating sa mga katotohanang nakapaloob sa 5 solas na ito. Hindi dahil po sa itinuro nila ito, kundi primarily sapagkat nauunawaan natin na ang mga ito ay malinaw po na itinuturo ng mga banal na kasulatan. Na-appreciate po natin ang ilang mga kapatid na nagpahayag ng kasiyahan sa mga pag-aaral na naisagawa natin noong isang linggo tungkol sa sola scriptura. Nakakabitin nga lamang po ang sabi pa ng isang kapatid. Gayunpaman, we will have to move on to our next topic this morning. Solus Christus. Si Kristo lamang. Ang tanong po, ano po talaga ang issue sa paksang ito? Well, makatutulong po marahil kung bibigyan natin ng context or background ang pag-aaral dito upang lalo po itong maging malinaw at kapakipakinabang sa ating lahat, prayerfully. Bayaan po ninyong basahin ko ang maikling paglilinaw ni Dr. Keith Mattison hinggil po sa usaping ito. When we discuss the Reformation slogan, Solus Christus, it is important to understand the precise point of dispute. The Reformers did not reject the Roman Catholic Church's doctrine of the person of Christ. The theologians of the Reformed churches readily use the biblical and theological arguments of patristic and medieval theologians to defend traditional Trinitarianism and Christology. Pagdating sa usapin po ng kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong iisang pananaw ang simbahang Katoliko
at ang ating simbahan. The problem then, as I continue on reading Dr. Keith Mattison, the problem then was not the person of Christ. The problem was the work of Christ. The debate centered on the sacramental system that Rome had constructed, a system in which the grace of Christ was mediated to the people through an elaborate system of priests and sacramental works. Through this sacramental system, the Roman Church effectively controlled the Christian's life through birth or from birth, baptism, kagaya ng alam ninyo, to death, extreme unction, and even beyond, masses for the dead. So lahat ng aspeto ng buhay ng tao, may kinakailangan gagawin ayon sa pagtuturo ng simbahang Katolika upang ma-earn mo ang grasya ng Diyos, ang pabor ng Diyos. Mula sa kapanganakan, kailangan kang binyagan, hanggang sa kamatayan, kailangan kang magawaran ng extreme unction, at hanggang pagkatapos nito, kinakailangan magpamisa at magpadasal upang tiyakin ang pabor ng Diyos. The reformers and their heirs were intent on proclaiming Jesus Christ and Him crucified. 1 Peter 2:2. They recognize that because Christ is the only way of salvation for man, He is central to the message of the Bible. Acts 4:12. Their books were Christ-centered. Their sermons were Christ-centered. Their worship was Christ-centered. All of this was in stark contrast to the man-centered religion of late medieval Roman Catholicism. So umaasa ako na unti-unti nadidistinggi natin. Bakit tumatayo tayong may paninindigan sa aral na ito? Dahil naniniwala tayo na may malaking pagkakaiba ang aral ng simbahang Katolika, Romano-Katoliko, at ang aral ng banal na kasulatan. Muli, makikita natin na alinsunod po yan sa mismong ipinaglaban ni Martin Luther. Yayaman nagsimula na tayo sa paggamit sa kanyang mga paninindigan noong isang linggo. Ang sabi po niya, I must listen to the gospel. It tells me not what I must do, but what Jesus Christ, the Son of God, has done for me. Amen? Yan ang issue. Yan ang usaping pinagtatalunan. Ang sabi nga po ni R. Scott Clark, and I quote, "The heart of the gospel is not about us. The heart of the gospel is Christ for us. Christus pro nobis. Christ for us." This was the essence of Paul's message, that Christ came for us, to do for us what we could not and would not do. Amen? Kaya siya naparito para gawin yung hindi natin kayang gawin sa sarili natin at yung ayaw nating gawin sa sarili natin. The medieval church, again meaning the Roman Catholic Church, turned the gospel into a message about what Christ is doing in us by grace in sanctification, and about what we must do to do our part in order to benefit, cooperate with grace. The good news is that we have no part, not in this story. We're recipient, we're beggars, we're not contributors to the story.
Amen? For by grace are you saved through faith, and that is not of yourselves. It is what? The gift. Gracia. Grace of God. Na paano po sinusuportahan yan ng mga banal na kasulatan? Lalo na po dito sa talatang ating pinag-aaralan. Well, kung babalikan natin ang mga pag-aaral na naisagawa na natin dito sa Book of Romans, marahil ay maaalala nyo na buhat pa lamang sa Romans 1:18 hanggang Romans 3:20 ay mariing itunuro na ni Paul na ang lahat ng tao dahil sa kasalanan ay marapat mapasailalim sa hatol at sa poot ng Diyos. Maging ang bayang Israel, ang bayan ng Diyos sa lumang tipan ay hindi exempted. Ang bayang Israel ay hindi nakalusot dito. Yamang sila man ay nabiguding tuptin. Sila man ay nabiguding sundin ang mga kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moses. Malinaw yan sa larger context. Romans 2:1-29, at yung pinakasama rin ito, mas malapit, Romans 3:19-20. Kaya't malinaw na napagtibay ni Paul ang kanyang argumento. Ang lahat ng tao, mapahudyo man o mapahintil, ay lubhang makasalanan sa harapan ng lubhang banal na Diyos. Lalo nang na-highlight yung ating karumihan. Why? In the light of the holiness of God. At lubos po na wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. Bakit ba nating sinasabing lubhang masama ang kasalanan? Ito'y sapagkat kasuka-suka ito. I don't know kung ganito pa rin natin tinitignan ang kasalanan. Lalo na sa panahon natin. Unti-unti, nagiging magaan ang pagtrato sa kasalanan. Nanonormalize ang kasalanan. Hanggang sa punto na halos hindi na tayo nagre-react. Napansin nyo ba yan? Sobra na siya normal na hindi na tayo nagre-react. Pagka ito'y nangyayari sa paligid natin at maging sa buhay natin. Pero again, sobrang masama ang kasalanan. Bakit? Sapagkat kasuka-suka ito. Sapagkat kasuklam-suklam ito sa harapan mismo, muli, ng banal na Diyos. Kaya't nag-aanyaya ito ng poot ng Diyos. Doon pa lang makita mo na kung ano ang trato ng Diyos sa kasalanan. Ano ang reaksyon ng Diyos sa kasalanan? Napopoot siya. So don't take sin lightly, brethren. Don't take sin lightly. For God is very serious about it. Ultimately, mga kapatid, ang lahat ng kasalanan, ano man yan, ang lahat ng kasalanan, nagtaksil ka man sa iyong asawa, nagnakaw ka man ng pag-aari ng iba, nanloko ka man ng iba, nanirang puri ka man ng iyong kapwa, pumatay ka, ano man yan, ang lahat ng kasalanan ay kasalanan laban sa Diyos. Uulitin ko, ang lahat ng kasalanan ay kasalanan laban sa Diyos. Anong sabi ni David sa bagay na yan? Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight. Yes, he committed adultery. Yes, he committed murder. But ultimately, against other people, pero ultimately, klaro kay David, against you have I
sinned. Mahalaga mga kapatid, na maging klaro ang bagay na ito sa atin upang ma-appreciate natin ng mas malalim ang pangangailangan ng tao sa kaligtasan. Kung hindi klaro sa atin kung gaano kalalim ang ating kinasadlakang kumunoy ng kasalanan, then hindi magiging malinaw sa atin kung bakit kailangan ng kaligtasan. Mahalaga ito para ma-appreciate natin ang kahalagahan ni Kristo at ng Kanyang ginawa para sa atin. Tingnan ninyo, bilang pagdadagdag sa pagbibigay emphasis sa bagay na ito, paano ba tinitignan ng Diyos ang mga makasalanan ayon na rin sa Romans chapter 3. Let me read beginning verse 9 down to 19 in Filipino. Ano ngayon ang masasabi natin? Na tayo bang mga Hudyo ay talagang nakalalamang sa mga hindi Hudyo? Sa context na ito, by way of application, yung mga Hudyo, sila yung religious Pero sabi ni Paul, nakalalamang ba mga religious? Mga taong simbahan? Kaysa sa mga taong labas ng simbahan? Hindi ang sagot niya. Sapagkat ipinaliliwanag ko na lahat ng tao ay makasalanan, Hudyo man o hindi. Verse 10. Gaya nga na sinasabi ng kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang pananalita ay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas, verse 14, ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Verse 16, kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. And sa verse 19, walang maidadahilan sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao ay mananagot sa Diyos. So tikom ang lahat ng bibig. Walang pwedeng makapag-raise ng valid reason why God does not have to judge him. Wala. Not even one. Nada. Zero. Wala. O sa declaration ng ating text, sa verse 23, Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Yan ang tamang simula, mga kapatid. Para maging klaro sa atin, bakit isa lang ang ating pag-asa upang tayo maging dapat sa harapan ng Diyos, si Jesucristo. Ito po ang dahilan kung bakit may pangangailangan ng propitiation. Binanggit yan doon sa Romans 3:25. Pampalubag loob upang mawala ang galit ng Diyos. Bakit? Sobra ang pagkamuhi ng banal na Diyos sa kasalanan na walang sino man o anumang pwedeng pumawi nito. Uulitin ko, sobra ang pagkamuhi ng banal na Diyos sa kasalanan na walang sino man o anuman na maaaring makapawi nito. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ng Panginoong Diyos? Sa Isaiah chapter 1 verse 14, ako'y pata sa pagdadala ng mga iyon. Nakapapagod yung lahat ng mga efforts ng tao na sila ay maging katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Ako'y pata. Pata saan? Sa mga sacrifices,
Sa mga, hindi lang prayers, ang banggit sa Isaiah 1, many prayers. Ako'y pata. Sa mga appointed feasts, akala ng tao, pag ginagawa na nila ito, ayos na. Pero nililinaw ng banal na kasulatan, no. No, 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 no. Pero salamat na lamang. Dahil dito po, sa pagsisimula ng Romans 3:21, ay makakakita tayo ng liwanag. Makakabanaag tayo ng pag-asa. Ang sagot po ng Panginoong Diyos sa problema ng kasalanan ay si Jesucristo. Si Jesucristo lamang, solus Christus. Ano po ang sabi dito sa Romans 3:21 and 22? But now, the righteousness of God without the law, again, or apart from the law, is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all. Isa lang Isa lang ang sagot sa problema nating lahat. Unto all and upon all them that believe. For there is no difference. So bagamat ang katwiran ng Diyos, mga kapatid, ay hindi maaaring matamo nino man sa pamagitan ng kautusan, totally helpless ang tao sa sarili niya, inihayag naman ito sa pamagitan ni Jesucristo, sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus na may dalang katubusan. At silang mga naglagak ng pananampalataya sa Kanya, silang mga lubos na naglagak ng pananalig sa Kanya, yung dumating sila sa punto na wala na akong magagawa sa sarili ko, ikaw lang ang aking pag-asa, Panginoon. Kung ako man ay maliligtas, ay dahil ililigtas mo ako. Meron bang ganyang punto sa buhay mo? Naranasan mo na ba yan? Dahil yan lamang ang tanging nag-iisang paraan upang ikaw ay maging dapat sa harapan ng Diyos. Muli at silang mga naglagak ng pananampalataya sa Kanya, sino man sila, anuman ang pinanggalingan nila, anuman ang nakaraan nila, napakasarap ulit-ulitin yun. Regardless kung ano ang background mo, regardless kung ano ang past mo, regardless, sino man, ano man ang nakaraan, ay maaaring ariing matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng ginawa niya na hindi natin magawa. Nang idineklara niya sa dulong bahagi ng kanyang pagkakapako sa cross, tetelestai, it is finished. Ang ibig niya sabihin, wala ka nang idadagdag. Kumpleto at sapat ang ginawa niya sa cross para sa iyong kaligtasan, para sa aking kaligtasan. Muli kong babalikan si R. Scott Clark, the good news is that we have no part, not in this story. We're recipient, we're beggars, we're not contributors to the story. Ayon kay Paul, hindi yan kontra. Ayon kay Paul, hindi yan salungat sa itinuturo ng lumang tipan. Meaning, ang buong banal na kasulatan niya nagkakaisa sa turo na ito, sa aral na ito. Ang totoo po, yan mismo ang ipinagpapatotoo ng lumang tipan. Walang ibang aral ang lumang tipan kontra sa bagong tipan. No, yan mismo ang ipinagpapatotoo ng lumang tipan. Yan ay katibayan ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako buhat pa sa lumang tipan. For the longest time, they have been waiting for the Messiah to come. And He did. He did.
Ano sabi? Ano simula? Now. Amen? Now. Ngayon. But now, the righteousness of God, apart from the law, is manifested. Sa takdang panahon, dumating ang ating Panginoon na siyang ating tanging pag-asa sa kaligtasan. Let me read yung buong verse 21. But now the righteousness of God without the law is manifested. Ito yung bahaging gusto kong bigyan ng pansin. Being witnessed by the law and the prophets. Hindi ba't yan din mismo ang winika ng ating Panginoong Hesukristo? Anong sabi niya? In fact, meron pang tila baga pagka-surpresa pagkamangha. Bukas ang scripture sa inyo, sabi niya sa kanyang mga alagad, meaning the Old Testament. Ano sabi dito sa Luke 24:25 to 27? Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Amen? Ang unawa, ang paniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo o na ang Panginoon Jesucristo ang nasa pinakasentro ng buong kasulatan ay conviction ng mga tunay na Kristiyano buhat pa noong una. Malinaw yan sa Romans 16:25 to 27. In fact, yan mismo ang dahilan kung bakit ipinahayag ni Paul sa haring si Agrippa, Acts 26:22 to 23. Kaya narito ako, sabi niya, ngayon, para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon, walang bagong aral. Inuulit niya yung ipinagpauna na sa lumang tipan. Para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moses na mangyayari, na verse 23, na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay at unang mabubuhay mula sa kamatayan upang magbigay ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Indeed, brothers and sisters, all the promises of God in Christ are yea, and in Christ, amen, unto the glory of God by us. 2 Corinthians 1:20. Now moving on, basahin po natin muli ang verse 22. Even the righteousness of God, Romans 3:22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all, upon all them, and upon all them that believe, for there is no difference, for all have sinned, and come short of the glory of God. Kung ang lahat po ng mga tao ay may iisang malaking problema, ang kasalanan, kung gayon, mayroon lamang ding iisang solusyon. Ang kapatawaran ng kasalanan, ang pagtakas sa kaparusahan, at posible lamang po ito sa sino man sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagyakap sa Kanya at sa Kanyang ginawang katubusan para sa kasalanan. The gospel, brothers and sisters, is a universal message given without distinction. By this time, palagi ko, klaro na sa inyo, binibigyan natin ng diin kahit sino ka pa. A universal message given without distinction. No other message of salvation. Ito lang, wala nang iba. Wala nang iba. Yet those who are saved are exclusively those who believe in Him. Narinig mo na ang mensahe. Anong ginawa mo dito?
ang hamon sa atin, ilagak mo ng buo ang iyong pananampalataya dito para sa iyong kaligtasan. Now, the final two remaining verses, Romans 3:25 and 26, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. At sa pagkakataong ito, nais kong masundan natin yung pinaka-flow of the argument. Ayaw kong maligaw tayo. So muli, by way of summary, pinahayag ni Paul doon po sa Romans 3:21 to 22 na ang katwiran ng Diyos na nakapagliligtas ay maaaring matamo lamang ng sino mang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, hindi sa pamamagitan ng anumang gawa. Now, lalo pa pong binigyang diin yan sa verse 23. Nayayamang ang lahat ay nagkasala at lahat ay hindi nakaabot sa katwiran ng Diyos. Wala ngang maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ang sabi sa verse 24, ang bawat sumasampalataya ay inaaring ganap na walang bayad. Libre. Hindi pinagtrabahuhan. Hindi pinaghirapan. Tapos na. Nagawa na ng ating Panginoon. Walang bayad. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nahayag sa katubusang ginawa ni Kristo at sa dugong binubo niyang masagana doon sa krus. Ang Diyos mismo ang nag-provide ng pinakaalay upang malubag ang kanyang loob. Verse 25. Pero bakit ginawa ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ito? Minsan na nating naitanong, bakit hindi na lamang niya pinatawad ang ating mga kasalanan, ang kasalanan ng tao, tapos na, quits na. Di ba? Hindi ba siya ang Diyos? Hindi ba mahirap sa Diyos na sabihin lang, i-declare, I hereby declare, lahat kayo forgiven. Hindi ba pwede yon? Ginawa po ng Diyos ito upang i-demonstrate ang kanyang pagiging makatwirang Diyos. Na hindi niya basta ipinagkikibit balikat lamang ang kasalanan at ang kawalang katwiran at ang katarungan. Hinatulan niya po ito sa tamang panahon. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan niyo? Hindi quits lang. Merong kawalang katarungan na nangyari. May mga kamalian at kasalanang nagawa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya may kinailangang mamatay. Sa mga pahayag po ng Isaiah chapter 53 verse 5, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities, Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Hindi ipinagkibit balikat ang mga kasalanan natin. May namatay para dyan. Ang ating Panginoong Hesukristo. O muli, whom God, Romans 3:25, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Bakit? Bakit si Kristo? Pero simply ang sagot. Ang sagot po ng Hebrews 10:4, for or because it is not possible
that the blood of bulls and of goats should take away sins. Dagdag pa ng John 1:29, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Lahat na nakita nyo sa lumang tipan, the Ark of the Covenant, the Lamb, the Tabernacle, even the Sabbath, lahat ng ito ay pointers that point us toward the Lord Jesus Christ. Amen? They are the pictures. He is the substance. He is the fulfillment. Praise be to God. Praise be to God. The death of Jesus Christ vindicates God's righteousness, showing that the forgiveness granted to those who believe did not compromise His justice. Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay hindi gaya ng kung sinong Diyos-Diyosan na para lamang malubag ang loob, humihingi ng bloody human sacrifice at tapos na. Matuwid siyang hukom na nakadarama ng banal na pagkapuot laban sa kasalanan. Hindi ba't yan mismo, mga kapatid, ang inaasahan natin sa kahit sino mang hukom? Amen? Ayaw mo ng hukom na nag-aabsuelto ng walang katarungan. Yan ang hinahanap natin sa human judge, from any human judge for that matter. At yan ang Diyos. Matuwid siyang hukom. Humihingi ng katarungan, hindi niya pinalalagpas ang kawalang katwiran. Yan siya. But at the very same time, He is also a God of such infinite love. Oh, praise be to God. Behold the love of God. Masdan niyo ang pag-ibig ng Diyos. He is a God of such infinite love that He planned to rescue us in this very way. God's just wrath against you was satisfied in Jesus and in Jesus alone. As Paul reminds us here, it can be ours through faith by simply trusting that what Jesus experienced was not only sufficient, but sufficient for you and for me. Yan ang good news. Let me close by encouraging you, my dear brothers and sisters, my fellow believers. Maaring dumadaan ka sa isang napakabigat na pagsubok na parang iniisip mo, may katapusan ba to? O kaya naman ay iniisip mo, pinarurusahan ba ako ng Diyos? Let me encourage you. Let me encourage you by God's Word. Very familiar, but I believe is timely to be read again and for us to be reminded of. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Yung pagkapuot ng Diyos, yung pagkamuhi ng Diyos na handa niyang ibagsak sa bawat hindi nagsisising makasalanan ay natakasan mo na. Ano man yung dinadaanan mo, gaano man kabigat yan, bilang mananampalataya, nakatakas ka na sa parusa, sa puot, sa galit ng Diyos, sa kasalanan. Maalala nawa natin, instead, that this God works all things for our good. Amen? Ano ba yung iniisip mong parusa
parang parusa ng Diyos sa iyo? Binanggit na ang marami dyan. Tribulation, distress, persecution, famine. Hindi ka pa nga dumarating sa punto na yun eh. Kumakain ka pa ng sardinas eh. Hindi ko sinasabing masaya kung laging sardinas ang kinakain mo araw-araw. Kaya wag na bang sumagi sa isip natin o sumasala marahil tayo sa oras. Hindi po, kahit famine na yan. Again, ano yung sinasabi mong parusa? Tila baga parusa ng Diyos. Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, so on and so forth. Lahat ng yan ay ginagamit ng Diyos para sa ating kabutihan. Hindi upang tayo ay parusahan. Let me ask you, hindi ba we are much, much better now dahilan sa mga dinaanan natin? Hindi ba mas mapagpasalamat tayo dahil minsan dumaan tayo sa kakulangan, kawalan? Hindi ba naging mas mapanalanginin tayo dahil minsan dumaan tayo sa sitwasyon kung saan wala nang ibang pwedeng makatulong sa atin? Hindi ka pinarusahan kung gayon ng Diyos. You are actually and in fact being conformed to His image, to the image of His dear Son. Amen? We are being prepared for glory. This is not our permanent home. We're just passing through. Amen? Huwag kang pumirmis dito. We're just passing through. Ang ating complete satisfaction and joy ay kapag ka nakasama na natin siya at naparoon na tayo sa kanyang presensya. At yan ang subtlety of sin. Akala mo, bibigyan ka nito ng ligaya, pero hindi. Ano ang ipinanalangin at ipinagmakaawa ni David after he committed so many sins against God? Restore the joy of my salvation. Don't we ever dare, wag tayong mangahas na tumawid sa pamumuhay na malayo sa Diyos. Walang kapayapaan, hiwalay sa Diyos. Amen.